So apart from the NZQA, dinaanan ko din ang, of course, Education Council or Teaching Council, certification and registration. So isahan lang yon, pati yung bayad doon, isahan lang din. Although, tatanungin ka at one point kung ang gusto mo ba ay magpa-register lang or magkaroon na din ng certification. Siyempre ikaw, kailangan mo ng both registration and certification. So ano-ano ang mga requirements na kailangan mong isubmit para dito? The first one would be 2 IDs. Okay? So, ang suggestion ko dito, syempre yung passport mo, which is a primary ID, and driver's license kung nagda-drive ka na. Okay? So, importante na ito, ang mga to ay certified copies. So, paano ko ginawa yung ano na yan, yung requirement na yan na certified copies? Ang ginawa ko noon, actually nung nag-asikaso ako ng mga papers ko, lawyer na ako noon. But of course, I cannot certify my own documents. Okay? So pumunta ako sa isang notary public at bawat page ng aking papel, pinapirmahan ko yan or pinatatakan ko yan ng certified true copy of the original. Tapos nandun yung mga specifications like yung what do you call this? Yung pirma, yung pangalan, at yung pati yung address nung notary public na pinagpanotaryuhan ko. Alright? So apart from that, kailangan mo rin ng proof of identity form. Huwag kang matakot kung ano to kasi meron na silang form na to. If i-download mo na lang to, fill upan mo, tapos patatatakan mo din sa notary public. Alright? So apart from that, hihingiin din ng Teaching Council ang NZQA. Okay? Yung resulta. Kasi ang NZQA actually, babalikan ko lang no, nung time ko, nag-submit ako parang last week ng October, tapos natanggap ko siya January na. So, second week. So, kulang-kulang 3 buwan. Okay, pero from what I have heard now, mas mabilis na matatanggap ang NZQA results kumpara dati. So, mas maganda yon kasi ibig sabihin yung waiting period mo, which is actually agonizing, ay mas mapapaikli. Okay? So, i-recap ko lang. So far, ang kailangan para sa Teaching Council, ang requirements ay ang 2 valid IDs, can be your passport and your driver's license, like what I said. Wag kang magsasubmit ng ng ID, halimbawa barangay ID, wag mga ganon. Dapat yung mga government issued IDs. Apart from the driver's license, pwede ka rin mag-submit ng iyong PRC ID bilang guro. Pwede rin yung ganon. So, it depends on you kung ano yung isasubmit mo. So, 2 valid IDs, proof of identity form, which is a downloadable form, like what I said, at ang NZQA mo. So, pangatlo yon. So, ano pa? Yung NBI mo, ito yung tinatawag na International Police Vet. Apart from that, very important din to, actually mabigat, ito yung tinatawag na English exam. Okay? So, kapag IELTS ang pinili mo, ang total overall score na hinihingi ay 7 points. Okay? At kapag PTE naman, ang total na hinihingi is 65. Okay? Actually, hindi lang PTE, hindi lang IELTS ang pwede mong kuhanin. Marami pa, no? You can check, of course, you are expected to check the website of the Teaching Council. Makikita mo doon, hindi lang IELTS and PTE ang pwede. Pero ito kasi yung pinaka-usual na tinitake. So yun, ang bayad for the Teaching Council registration and certification is $564.37. Okay? So yun. Convert mo na lang din yan kung magkano ang existing PHP to or NZD to PHP conversion. Alright?